Adeline POV. Isang buwan na rin ang nakakalipas. Pagkatapos ng araw na yun. Kaya naman nasabi ko sa aking sarili na back to normal na ang buhay ko. Ngunit hindi naman ako nakaligtas sa akin mga kasamahan, lalo na sa restaurant kung saan ako may part-time job. Dahil puro tukso lang naman ang aking napala. Katulad na lang ni Jessa, ang isa sa mga regular na waitress sa restaurant na yun. Uy Adi, sabi ko na ba ikaw lang talaga ang makakapagpaamo sa anak ng tigre. Sabi ni Jessa sa akin noon, na may kasama pang sundot sa tagiliran ko. Marami pa silang sinabi, ngunit hindi ko sila pinansin o sinagot. Basta napailing ako sa kanila. Bahala sila kung ano ang isipin nila sa akin. Pati si Miss Tams hindi ako nakaligtas sa kanya noon. Dahil sa gabi na tumakas ako, ay wala naman nangyari na masama sa akin, partikular sa aking trabaho, dahil nakapasok naman ako sa hotel nang walang problema. Yun nga lang minsan, hindi ko alam na ang sama ng tingin sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pero katulad ng dati, hindi ko pa rin sila pinapansin. Hanggat hindi naman nila ako masaktan ng pisikalan, walang problema sa akin. Noon nakaraan linggo nang pumasok ako sa coffee shop ni Miss Tams, hindi rin ako nakaligtas sa kanya, dahil akala ko nakalimutan na niya ang bagay na yun, ngunit hindi naman pala. Ang sabi pa niya sa akin, akalain mo yun beauty, ikaw lang pala ang katapat ni Fred, I know it. Sabi pa niyang patango-tango na hawak pa niya ang baba, sabay ngiti pa sa akin pataas, pababa. Naguguluhan man ako sa sinabi ni Miss Tams, ngunit binaliwala ko. Isa pa ha, alam mo ba na walang nakakausap na matino ang anak niya? Dahil ang batang yun, kung hindi nanggugulo, may nasisira pa yun, dagdag pa niya na parang gulat pa. Hindi naman ako naniniwala sa sinasabi niya, dahil hindi ko pa naman nakita si CJ na may ginawang hindi maganda, yun lang parang matanda lang kung makiusap sa mas matanda sa kanya. Katulad na lang sa akin, akala mo minsan ka-batch ko lang siya. Maliban lang sa boyfriend ko syempre. Siya na lang ang yaya ng bata. Kaya galit na galit ako sa Frederick na yun beauty, alam mo ba yun? Sabi na naman ni Miss Tams, na parang nanggagalaiti ng galit sa ama ng bata. Ngunit kumikislap naman ang kanyang mga mata, sa pagbanggit niya ng pangalan sa sinabi niyang boyfriend niya, halatang in love siya sa kanyang boyfriend. Nginitian ko naman siya, at nakikinig ako sa sinasabi niya. Baka kasi ma-offend, kapag hindi ko siya pinakinggan. Nakakahiya naman amo ko siya. Magtanong pa sana ako tungkol sa nanay ng bata, kaya lang nahiya naman na ako, alam ko naman na kung ituring ako ni Miss Tams, hindi na ako iba. Ayon na rin sa obserbasyon ko sa kanya. Hindi siya katulad ng ibang mayaman, na mataas ang tingin sa sarili niya. Iba si Miss Tams. Isa siya ang nagpapatunay, na hindi lahat ng mayaman mataas ang lipad. Isang buwan na din ang natapos, na akala mo isa akong celebrity noon. Ang sabi nila malala daw talaga ang bata, pero awa ng Diyos hindi naman, yun lang talaga akala mong matanda kung umasta at magsalita. And speaking of that look, nasa harap ko lang naman siya ngayon. And as usual ang itsura, ay nakahalukip-kip na naman at nakasimangot. Break time ko na naman kasi, at andito siya. At kanina pa mukhang naiirita sa mga kasamahan ko. Paano ba naman ang dami nilang tanong sa kanya, pero nung nagsalita siya natameme lahat. Ikaw ba naman ang makipag-usap sa English speaking, na hindi nauubusan ng sagot at tanong? At ang nagpatigil lang naman sa kanilang lahat, ay ang sinabi niyang all of you stop talking and asking. Sigaw niya sa kanila, at ang mga kasamahan ko biglang natahimik. O diba, may bata bang ganyan kung umasta? Kaya naman nagsitigil na din sila, at ito nga sa akin nakahalukip-kip sa aking harapan. Oh, bakit ka po ulit andito master? Tanong ko sa kanya, nakatitig lang naman sa akin at nakapangalumbaba, kaya naman naiisip ko baka hindi niya ako naintindihan, dahil Tagalog na buo ang sinabi ko. What do you want again? Tanong ko sa kanya na gamit ang English. Diyos ko naman maubusan talaga ako ng baon na English, sa batang ta. Ewan ko din ba sa tatay niya, bakit pinayagan na pumupunta lagi dito, hindi ba siya nag-alala na baka madumi dito, at baka kidnapin ko ang anak niya. Pambihira talaga ang CEO na mayabang na yun. Ngunit nabigla ako nang may tumapak sa akin, nagising ako sa realidad na malayo na naman pala ang nasa isip ko.
Naku Adi, malala na yan friend. Kaya mo yan. Fight. Tapik ni Jana sakin balikat, at tinaas pa ang kamao sa taas. Para bang sinasabi na kaya ko ta. Saksi kasi siya sa bata, dahil minsan nakita din niya kung paano nanggulo si CJ sa loob ng hotel, 1 linggo na rin ang nakakalipas. Hindi rin kasi ako pumasok sa araw na yun, dahil sa aking day off. At sabi ni Jana meron daw ng gulo sa isang restaurant na bata, at walang makakaawat kundi ang ama niya. Ngunit nagkataon naman na wala ang ama ng bata, kaya naman patuloy ang panggugulo nito. Ayaw naman nilang awatin, dahil baka masaktan nila ang bata, ay kulang pa ang buhay ng mga empleyado, katumbas ng buhay nila sa bata, kaya takot na sila. Nakilala lang naman nila ang bata na si CJ, kaya agad akong tinawagan. At yun lang naman pala, dahil ako lang ang hinahanap nito. Binasag ni CJ ang mga salamin ng hotel sa isang restaurant, gamit ang laruan niyang baseball bat. Kung bakit kasi ang bata-bata pa, yun pa ang binigay ng kanyang ama. Nagising na naman ako sa realidad nang nagsalita ulit si Jana. Sige young master, aalis na kami. Ikaw na ang bahala sa kaibigan ko ha. Mukhang nawawala na sa sarili. Bungisngis ni Jana na may binulong kay CJ. Mukhang okay din naman si CI sa bata dahil nakakausap naman niya ito. Nakita ko rin si CJ na mukhang gustong matuwa, dahil nagpipigil lang yata ito. Kaya tinanguan lang niya si Jana. Sabay-sabay pa silang nagpaalam sa bata, at ang tawag na nila kay CJ ay young master. Hindi naman sa takot sila sa bata, ang totoo natatawa din ang aking mga katrabaho sa kasama kong bata ngayon. Pero napansin ko parang may gusto siyang sabihin sa akin, na hindi masabi-sabi, kaya tinanong ko na. May sasabihin ka ba sa akin, kaya ka andito CJ? Tanong ko sa kanya at tumabi na ako kung saan siya nakaupo, dahil naawa din naman ako sa cute na ta, kasi naman nakatingala pa sa akin. My dad want to talk to you. Sabi niya sa akin, as if naman pagbibigyan ko. Kahit pa siya yung CEO no. E ano naman ngayon? Bahala siya sa buhay niya. Yan ang nasa utak ko ngayon. I don't want to talk to your dad. He's very arrogant. Himutok ko sa bata, na akala mo naman naiintindihan niya ang sinabi ko. Tinitigan lang naman ako, pero yung mga titig niya akala mo na naman hindi bata. Kaya naalala ko na naman ang ama niya. Ngunit nagsalita ulit si CJ. But my dad, he is your boss too. Si, bata no, pero mukhang sinabihan na. Tinuruan ba ang ama nito? Ngayon alam ko na talaga kung saan nagmana si CJ. Walang iba kundi sa ama niyang mayabang na yun. Oo na, alam ko na boss ko yang tatay mo CJ, pero alam mo ba kung ano ginawa ng magaling mong ama sa akin? Sagot ko sa kanya na galit ang ekspresyon ko sa mukha. Dahil dito ko talaga na ilalabas ang sama ng loob ko sa ama niya. Alam kong mali kasi bata ito anong magagawa ko? Yeah, he told me that you make buhos him a coffee. It's your fault anyway, sagot niya na ikinagulat ko. Ano daw kasalanan ko? At bakit anong kinalaman sa kape sa kasalanan ng ama niya? OMG! Do you know that's bad? Dagdag pa niya kaya naman napawaw na lang ako. May nalalaman pa siyang bad ngayon, siya nga itong, hi ewan mag-ama nga silang dalawa. Saka naman susubukan kong magpaliwanag sa batang kaharap ko. Huminga muna ako ng malalim. CJ, is not about that happened naman, pwede ba magtagalog na lang ako? Mauubusan na talaga ako sayo ng kaka-English ko. Himutok ko dito at tumungo naman, na akala mo naiintindihan ako. Okay, maikli pa niyang sagot sa akin. Kaya pinagpatuloy ko na lang ang aking paliwanag, kahit alam kong mahirap niya akong maunawaan. Ang importante mailabas ko ang sama ng loob ko sa ama niya. Ngunit napaisip ako. Bakit kasi kailangan kong magpaliwanag sa batang tae, kausap ko sarili ko. Ngunit nagsimula na akong magkwento. Mukha naman excited ang bata, dahil nakatingin pa sa akin, na akala mo naman maganda ang sasabihin ko. Napalunok pa ako sa titig niya, akala mo ama ang kaharap ko ngayon. Alam mo ba ang ginawa sa akin ng daddy mo, nung isang araw ha, ginawa lang naman niya akong syunga. You know what is syunga? Pagsisimula ko sa kwento ko. Sinagot naman ako ng bata. Yeah, it was like. Sagot niya pero pinatigil ko na, kasi ayaw ko na bigkasan niya. Bad kasi yun.
Ops, stop, sabi ko na tinaas ko pa ang kamay ko, kaya naman napahalak-hak pa siya sa ginawa ko. Hindi ko nga alam kung sabihin ko ba talaga sa bata ang ginawa sa akin ng magaling niyang ama. Ganito kasi yun, may nangyari nung isang araw, at may nagreklamo na customer. At hindi daw malinis ang kwarto, ako ang naka-duty doon, kaya naman ang kainis na boss na yun, pinalinis ako hanggang gabi. Ang sabi ba naman sakin, Ms. Magno right? Ayaw ko na may nagrereklamo na mga customer sa hotel ko, you need to do your work properly, or else. Pambibitin pa niya sa sinabi, kaya naman sinagot ko din siya. Hindi talaga ako nagpatalo. Or else what? Pasig ako din sa kanya, at lumapit pa ako sa kanya, dahil hindi naman ako natatakot, kundi nabuibwizat ako sa pagmumukha niya. Nakita ko pang napalunok siya, dahil sa pagtaas ng Adam's apple niya. Asan ba kasi ang nagrereklamo at masempolan ko sir? Tanungin ko lang sana sa kanya kung nasaan ang madumi dito o, baka naman bulag yun. Irito kong sagot sa kanya, pero ang lalaki nilayasan lang ako, at para bang nagmamadali pa siyang umalis. At bago umalis sinabi pa niyang, wag na wag kang aalis dito, hanggat hindi mo nalilinis ng mabuti, babalikan kita dito Miss Magno. Kapag may nakita akong kahit kunting alikabok at dumi, you're fired. Tapos umalis na akala mo kung sino. Dahil naman sa takot akong mawalan ng trabaho, nilinis ko na lang ang kasulok-sulukan ng silid na yun. Inabot ba ako ng hating gabi noon? Pero hindi naman bumalik ang lalaki. Naghintay pa ako para sana i-check niya kung okay na, ngunit ni Anino wala. Hindi ko na rin namalayan na nakatulog na rin ako sa kwartong yun. Sus nang hihinayang ka kasi hindi siya bumalik. Kaya ba galit ka? Sigaw ng utak ko, hindi. Erase. Saway ko sa sarili ko. Bumalik lang ako sa realidad, na may humapload sa aking mukha na maliliit na palad. Pagtingin ko si CJ pala, oo nga pala akala ko na kwento ko sa kanya. Hay! Nawala na naman ako sa katinuan ko, nasabi ko na lang sa hangin. I'm hungry. Ito na naman. Nasa akin ba ang kaldero, at bakit kapag gutom ang batang sa akin talaga sinasabi? Gusto ko na talagang magreklamo minsan Ngunit nang tinignan ko ang mukha ni CJ, ito na naman. Parang nagmamakaawa na naman ang mukha. Ewan ko ba kung nagpapakyut ba ito, or nagpapaawa. Okay po, sasamahan na kita. Dahil ako gutom na rin po, sabi ko naman sa kanya, at ito nga napayehe pa siya akalain mo yun. Napailing na lang ako sa aksyon ni CJ. Ngunit masaya naman ako, dahil nakikita ko naman na masaya ang mukha ng bata. Kaya minsan hindi ko rin masisi ang mga tao sa pagtataka. Puwera na lang si Mrs. Santos, sabi pa niya. Minsan sa akin, you know what iha, hindi na ako magtataka kung bakit gustong-gusto ka ng anak ng CEO. Kahit naman siguro sino, may mabuti ka kasing puso. Kaya naman na-touch ako noon sa sinabi ni Mrs. Santos. Muntik pa nga akong mapayakap noon sa kanya sa tuwa. Buti na lang napigilan ko, napahadjijek pa ako sa naalala ko, kaya naman tiningala ako ng batang kasama ko, naka-holding hands kasi kami, na akala mo magkaibigan lang, pero sabi nga niya, girlfriend niya daw ako. Yun kasi ang sagot niya, kapag may magtatanong. Ay ewan ko ba sa batang ta? Dumating na kami sa restaurant, nang may sumalubong sa amin, no other than Miss Tams, mukhang naghihintay yata siya. Hi, I'm glad you here. Ang tagal ha CJ, pagbati sa amin agad pa akong niyakap, at kinuha na ang kamay ni CJ mula sa akin. Ngunit ayaw naman bitawan ni CJ ang aking kamay. Kaya naman napangiti pa si Miss Tams. Pero ano daw, yung sabi niya kanina, sinabi niya ba talaga sa bata na natagalan kami? Or si CJ? Ngunit nagulat na naman ako sa sinabi ni Miss Tams sa akin. Kanina pa sila naghihintay ang tagal niyo. Sabi niya ulit at sakin na siya nakatingin. At yon na wala na akong nagawa, kasi dalawa na silang humila sa akin, papunta kung saan meron nakaupong dalawang lalaki sa table. Pagdating namin sa table, ang dalawang lalaki lang naman na pang-ising-isi pa ang mga mukha, na akala mo may nakakatawa silang pinag-uusapan. At hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, dahil tung puso ko para na naman nagrarambulan sa lakas ng tibok. Gusto ko man mag-back out, ngunit wala na akong nagawa, dahil pinaupo na ako ni Miss Tam sa tabi ng CEO.
Ngumisi pa si Miss Tam, bago siya tumabi sa boyfriend niya. Hi Daddy, hi Tito Monkey. Bati naman ni CJ sa kanyang ama. Gusto ko matawa sa tawag ni CJ kay Sir Michael dahil sa tawag niya dito, kaso andito si Miss Tams mahirap na ang masabon. Hello buddy, you're late ha? Si CEO na mukhang gusto matawa rin sa sinabi ata ng anak niya. Samantalang si Miss Tams masama na ang tingin. Buddy, Titas Tams here. Pagbabanta naman ni Sir Michael kay CJ, at ang bata parang nakaintindi naman ang ibig sabihin ng kanyang tito. Mukhang sanay na sila sa isa't isa. Ops, sorry tita pretty, paumanhin ni CJ kay Miss Tams. Ngumiti na si Miss Tams na kanina lang nakasimangot. Pero masama ang tingin niya kay CEO, kaya parang gusto ko matawa, pero nagpipigil lang ako. Yung kaninang kaba ko hamina na. Dahil siguro sa natatawa ako sa mga reaction nila. Okay, mag-order na kayo. Basag ng katahimikan ni Mr. Arrogant. Oo, simula ngayon arrogant na ang itatawag ko sa kanya, mukhang bagay naman sa kanya, dahil sa suplado at mayabang. Ang totoo niyan hindi naman mayabang, basta gusto ko lang siyang tawagin na mayabang. What do you want buddy? Tanong sa anak niya, sabay sulyap sa akin. Ngunit binaling naman niya agad ang tingin kay CJ. Samantalang ang kasama namin sa mesa, ayon ang sweet nilang dalawa. I want chicken with cheese daddy. Masiglang sagot ni CJ. Na tinaas pa ang dalawang kamay. How about you babe, what do you want? Si Sir Michael naman ang nagtanong kay Miss Tams, at pinalambing pa ang boses at bigla na lang naubo ang katabi namin na si Arrogant. Pero sinamon lang siya ng tingin ni Miss Tams. Nakamasid lang naman ako sa kanilang apat. Dahil tahimik lang ako, kahit pansin ko samin ang atensyon ng lahat sa loob ng restaurant. Pero itong tatlo partikular sa CEO, baliwala naman yata sa kanya. Pizza na lang babe, I was on diet kasi eh. Party naman nasagot ni Miss Tam sa kanyang boyfriend. Habang si Mr. Arrogant na paismid na naman. Tapos ako na lang ang wala pang order, kaya naman magsasalita na sana ako nang may nagsalita. How about you Adi? Si Miss Tams. And you Miss Magno? Si Arrogant. Sabay pa silang nagtanong sa akin, kaya naman napaangat pa ako sa mukha, kasi nakatingin ako kanina sa menu. Babe, hayaan mo na sila, sumasali ka pa, ako na lang asikasuhin mo babe. Si Sir Michael na halatang pinipigilan ang matawa. Dahil nakatingin siya kay Mr. Arrogant. Sinaman lang naman ang tingin si Mr. Arrogant si Sir Michael. Oops sorry, sabi ni Miss Tam sabay peace sign pa. Si CJ naman palipat-lipat lang ang mata sa aming apat, ang kawawang bata gutom na ata. Dahil ang haba na ng nguso. Eto na lang pizza rin sakin. Thank you, sabi ko sa kanila para matapos na, pero nagkamali ako kasi nagtanong na naman sila. You are on diet too. Si Mr. Arrogant. Diet ka rin. Si Sir Michael. At yun nga sabay rin sila. Ewan ko kung matawa ba ako sa kanila, dahil mukha naman silang seryoso sa tanong. Samantalang si Miss Tams nagpipigil din ng tawa, sabay siko sa kanyang boyfriend. Ano bang nangyayari sa Earth? Kausap ko sarili ko. Babe, akala ko ba hayaan mo sila? Si Miss Tam na may pang-uuyam pa sa mata niya. Sabay ngisi kay Mr. Arrogant. Napalunok din naman ang isa. Oh sorry, si Sir Michael. Daddy I feel hungry. Si CJ na naghihimutok na sa galit, kasi naman ang mga matatandang ta. Kung bakit kasi ako ang pinagdidiskitahan. Ayan tuloy nagalit na ang dragon. Mukha naman na tauhan ang kanyang ama. I'm sorry son, they coming just wait a while okay, sagot ni Arrogant kay CJ at may binulong pa siya sa bata na kinatigil naman ito. At mukhang natuwa pa ang bata sa sinabi ata ng tatay, sabay tingin pa nila sa akin. Kinabahan naman ako sa dalawang mag-ama na ta. Pero hindi ako nagpahalata. At tinawag na niya ang waiter, at agad nag-order si Mr. Arrogant. Hindi naman kami naghintay ng matagal, dahil agad naman dumating ang mga pagkain. Paglapag ng order namin, nabigla na lang kami ni Miss Tam sa dami ba naman. Palipati-pat pa kami ng tingin sa isa't isa, pero walang nagsalita sa aming dalawa. Girls kumain na lang tayo, para maubos natin lahat ka. Don't worry babe, tulungan kita maubos niyang sayo, buti na lang hindi ako kumain kanina.
Pabirong saad ni Sir Michael kay Miss Tams, ngumiti naman ang girlfriend nito. Pagsulyap ko kay CJ ayon busy na sa pagkain niya. Ngunit nakita ko na may natira sa bibig ni CJ na cheese, kaya naman kumuha ako ng tissue para panasan sana, kaso pagdantay ng aking kamay sa mukha ni CJ, siya naman ang pagdikit ng mga kamay kay Mr. Arrogant. Naramdaman ko pa ang parang kuryente na damante sa akin balat, dahil sa pagdikit ng aming mga kamay. Kaya sa gulat ko tinanggal ko na agad ang kamay ko, kasi para akong napaso. Nagtaka naman ako sa sarili ko, dahil napatingin pa ako sa kamay ko, nang may biglang tumikim. Ehem, si Sir Michael na nakangisi kay Mr. Arrogant. Umiling-iling lang si Mr. Arrogant kay Sir Michael. At pinagpatuloy ko na ang pagkain. Bahala na lang sila sa buhay nila. Natapos na kaming kumain, nang nagpaalam na si Mr. Arrogant sa kanila. Samantalang si CJ ito na naman, hindi na naman mabitawan ang aking mga kamay. Michael, ikaw na bahala dito, I'll go ahead. Paalam niya, pero nakatingin sa akin na parang sakin siya nagpapaalam. Ngunit hindi ko naman siya pinansin dahil iba kong nakatitig. Sus ateng, gustong gusto mo naman diba? Aminin. Sigaw ng aking utak, kaya napagalaw pa ako sa ulo, at sakin na naman ang atensyon nila. Nag-peace sign lang ako. Buddy, bye. See you later. Be good boy, okay. Paalam din niya sa anak, at tumungo naman si CJ. Tapos tinignan niya lang si Miss Tam, ewan ko din ba sa babaeng ta, kung bakit din galit kay Mr. Arrogant. Akala ko aalis na siya, dahil tumayo na at pahakbang na siya. Ngunit napatigil at nagsalita, parang may gustong sabihin. And you Miss Magno? In my office tomorrow morning, I don't take a no answer. Finale niyang sabi, na akala mo hindi ka pwedeng tumanggi, kung sabagay siya naman talagang CEO. Sasagot pa sana ako, ngunit dumiretso na siya sa paghakbang. Napahinga na lang ako ng malalim.